Alam mo ba ang likidong ito? Kung hindi pa, ito ay tinatawag na tuba. Ito ay nagmumula sa sariwang katas ng bulaklak ng puno ng niyog. Ito ay kinokolekta ng mga mananggiti at ang simpleng katas na ito ay isa sa mga pinakakilalang inumin at kabuhayan ng mga katutubong Pilipino. Isa na riyan si Tatay Ricky, isang 56 anyos mula sa Barangay Arcangel, Balete, Aklan. Ako si Ricky Kimpo, taga-Arcangel. Ako ga nanggiti tuba. Buhay ko mga 50 anyos siguro. Manaba, katuwa ako man. Umpisahan mo katuwa ito. Asa pag antigo. Dito sa maliit na bahay na ito, mag-isa siyang nakatira. Hindi pa sumisikat ang araw, nagsisimulan na ang trabaho ni Tatay Ricky. Alas 5 pa lang ng umaga sa araw-araw ay naghahanda na siya ng kanyang mga kagamitan. Dala ang kanyang kawit at sanggot, tinatahak niya ang mga puno ng niyog na ito. Dayang kawit ay para sa magbuwak ito tuba sa puno. Dayang sanggot, daya ako nagamit sa pagpananggot sa butay. Agtungog nga markalubi, anak pang pakulay. Kwento niya, inaabot siya ng 3 oras sa pangongolekta ng tuba mula sa 15 puno ng niyog na kanyang inaakyat. Ito ang naging pinagkukunan niya ng kakaunting pera para sa kanyang pangangailangan. Mula sa 15 puno ng niyog, 3 hanggang 5 galon ng tuba ang karaniwang kanyang nakokolekta sa isang araw. Ito ay diretsyo niyang dinadala sa isang maliit na tindahan para ipabenta sa halagang 100 piso. Ngunit hindi lahat ng halagang iyon ay napupunta sa kanya dahil binabawasan ng 15 piso ng tindahan bilang komisyon. Uman ka parehas, may 3, may 4, 5. Kung sabi dagid mo, 100 gatos, minus 15 pesos, braka. Nagabligya. Ang mga puno ng niyog na ito ay kanyang inuupahan, kaya may bahagi rin ang may-ari nito sa kanyang kinikita. Kaya pa na akong hinakay. Kung Domingo, anak ko, taganat niyog. Narintahan. Domingo. Gata ko tuba sa kung Domingo. Anak kung Domingo. Lunes ng akon. Sa Sabado. Ang natitira niyang kita ang nagsisilbing pambili niya ng bigas at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kwento ni Tatay Ricky, may mga araw umanong hindi rin nauubos ang kanyang tuba. Kaya para mapakinabangan, kanya itong ginagawang suka upang mapagkakitaan. Kung namatay zero, naganggaw ko matuwa, naganggaw ko babo dati. Kung di mabakal akong tuba, naganggaw ko lang. Nabligya ko rayon. Ayon kay Tatay Ricky, hindi biro ang kanyang hanapbuhay. Sa bawat pag-akyat niya sa puno ng niyog, nakataya ang kanyang kaligtasan. Dahil kahit sa isang maling apak niya lang, ay pwede na siyang mawala ng buhay. Iso di pinagin ko pananggot. Tiyas silang. Ugano na sugay mo ron. Gayo na yung mo kon. Isa ka pananggot. Pero para sa kanya, hindi opsyon ang huminto. Dahil kapag hindi siya umakyat, wala rin siyang maibebentang tuba. At kapag walang naibenta, wala ring perang maipambibili ng pagkain. Bisan ka uga nagbagyo. Sige, banggapon, pananggot. Pilito mong gin. Wakat. Kita kon. Tamaran ka. Kinahangangid nga. Magpananggot. Dahil what? Bakagit. Kinangaron sa bagay. Ay naisip ko man ka. Wakot kitaon kon. Hindi ako magpananggot. Ang kanyang kakarampot na kinikita ay hindi rin sapat sa kanyang pangangailangan. Kapag walang bumibili ng kanyang tuba o suka, napipilitan siyang mangutang.
utaan at mga kapis braka ko. At kwarta. Kaya pinapasok niya ang kahit anong trabaho na pwedeng pagkakitaan. Dahil para kay Tatay Ricky, walang maliit na trabaho kung ito ay para maitawid lang ang araw. Sa bawat pag-akyat ni Tatay Ricky sa puno ng niyog, buhay ang kanyang isinasap panganib. Ngunit sa bawat pagbaba niya, ay dala niya ang pag-asang may maiuuwi para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Marahil para sa iba, isa lamang itong simpleng hanapbuhay. Ngunit para sa kanya, ito ang naging sandigan niya sa loob ng 5 dekada. Kaya hanggat may mga taong tulad ni Tatay Ricky na patuloy na pinahahalagahan ang hanapbuhay na ito, mananatiling buhay hindi lamang ang tuba, kundi ang tradisyong minsang bumuo sa ating mga komunidad. Maaring maliit lamang ang halagang kinikita ni Tatay Ricky sa bawat araw ng pagtatrabaho, pero pinapaalala nito na ang tunay na halaga ng kabuhayan ay hindi lamang nasusukat sa perang kinikita, kundi sa sipag at pagmamahal sa trabahong marangal.